And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Galatians chapter 6, verses 9 and 10 ESV. May the Lord bless the reading. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronoboy Perez Cariaga. Muli na namang nagbabalik sa ating live stream at ang inaasahan po ng inyong lingkod ay kasama ko kayong muli sa ating pag-aaral sa umagang ito. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw, anong parte man ng mundo. Pag nanood kayo sa broadcast na ito, habang pinapanood nyo ang broadcast na ito, ang dalangin po ng inyong lingkod ay nawa pagpalain tayo ng dakilang Diyos na may lalang sa ating lahat-lahat. Ito na nga tayo. Balik po tayo sa ating scripture reading at gabati nga po ito sa Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Katatapos lamang po natin na binasa sa ESV. Ito naman po ay galing sa Good News Bible na sinasabing, so let us not become tired. Doon sa kabila, ginawa niyang, let us not be weary. Let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. Sa verse 10, so then, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith. Emphasis lamang po natin yung highlighted na especially to those who belong to our family in the faith. Sa Ilocano, kasuti magbaga na kakabsat, isod ka po na adi tayo kumama, uma nga agaramid itinaimbag. Tadumteng to, titsyempo nga agapit tayo, no di tayo maupay. Ngarod, no adagundaway tayo, agaramid tayo, itinaimbag ang maipaay kadagiti amin at tao. Nang nangruna, kadagiti kakabsat tayo, iti pamate. Aday ti panang pangruna na launay. Special mention talaga. Ag ito'y kakabsat tayo iti pamate. Sa among mga kahigalaon o kaigsuunan diya sa Visayas, busat dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kung magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Busa, kung may kahigayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang mga tao. Ug ilabi na gayod sa atong mga igsuon sa pagtuo. May pagpalabi-labi, may favoritism. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang Diyos nawa ang magbigay basbas at pagpapala sa atin at sa mga salitang ating binasa. Muli, magandang umaga po sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin. Sa mga nakalipas na mga lection natin, past month, at pinag-usapan nga po natin yung be still and know, part 2, sapagkat ang dami nga po natin pinagdaanan bilang isang bansa. Maliban doon sa flood control na siya nagiging problema ngayon at ghost projects na sinabi ng ating mahal na Pangulo, marami pa rin pong nangyayari sa ating bansa. Kaya marapat lang siguro na sa panahong ito ay pag-usapan naman natin sapagkat nanatili nga tayo, naghintay tayo, umasa tayo, nagtiwala tayo, at sa awa ng Diyos, andi dito pa tayo't buhay. Kaya marapat lang siguro isunod natin itong tinatawag na do not grow weary or yung tinatawag natin na exhortation na sinasabing let us not grow weary. O binisayon nato na padayon lang. Kaya nga, naka-t-shirt po ang inyong lingkod, pero kung titingnan nyo sa ilalim niyan, andyan po yung ating alibata na nagsasabing padayon. Ano man ang ating kinaruruunan ngayon, ano man ating mga ginagawa, padayon lang. Or, let us not grow weary in doing what is good. Kahit na sa kabila ng mga earthquakes, lindol,
sa kabila ng mga bagyong hinarap natin, sa kabila ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, pagbaba ng malalaking bato, lalo't higit yung mga nandoon sa Negros, gumulong ang mga malalaking bato, pababa yung mga nasa Kanlaon, mga malalapit sa bulkan, and things are, sometimes iniisip natin, tama pa ba ito? Or baka naman, kagaya ng awiting nagsasabing, gusto ko nang bumitaw. Pero, kagaya ng pag-uusapan natin ngayon, padayon lang. Keep on keeping on. Padayon lang. Let us not grow weary. Padayon lang. Let us continue on continuing. Padayon lang. So, padayon. Breath of fresh air. Hindi po ba nagkakaramihan na this past few days, past few weeks, naging abala po ang inyong kapatid at pumunta po tayo sa mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga dako. Alamin, kumustahin ang ibang mga kapatiran. Siguro ito lang namimiss ko, no? Mula noong nasa secular ako na gawain, hindi ako gaanong nakakapunta na sa iba't ibang mga dako, mga kongregasyon. Pero may gusto kong iparating muna. Breath of fresh air na malaman at makita ng mga kapatiran, makita ng mga may pinagdaan ng bagyo, lindol, baha, yung mga dalangin nila nasasagot. Yung mga dalangin ng mga kapatiran natin ay nabibigyang daan ang katugunan nito mula sa mga hindi kilalang mga individuals, hindi inaasahang mga tutulong, mga hindi mo inaasahang mga pagpapala. Nagugulat na lamang tayo. Isa doon, ang pagkagulat natin, kagaya ng mga kapatiran natin na nasa Pangasinan. Laking gulat nila sapagkat hindi nila inaasahan talaga na may tulong na darating. At isa pa doon na may magbibigay talaga ng relief kung tutuusin mula sa mga kapatiran. Nakita natin galing sa mga kapatiran natin sa Clark at galing na rin sa hindi kilala ng karamihan, pero ito po ay kaklase ko habang nag-aaral ako sa California. At sa maraming kaparaanan, naging kasama natin ito. Subalit noong una, ayaw magpakilala. Noong una, wala pong mukha ito at hindi po talaga nagpapabanggit. At natutuwa tayo na hindi kailangan talagang magdalawang salita. Nung nalaman niya na may gawain na ganito, nagtanong siya sa akin paano ako makakatulong. Ang totoo niyan, nagbigay pa ito doon sa duyan ni Maria. Nagpakain ito sa mga tao sa paligid niya sapagkat hindi niya alam kung paano gawin. Kaya sinamahan natin sa mga gumagawa ng feeding program, sinamahan natin sa mga dako kung saan may mga pangangailangan at nakita nga niya. Umabot tayo hanggang Baguio City at nakita natin si kapatid na Josias. Natuwa tayo sa ginagawa ni kapatid na Josias dyan sa Baguio. Hindi nga lang natin naikutan lahat ang mga karamihan sa mga kapatiran. Ganon din doon sa San Manuel. Nako, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Diyos at dahan-dahan nang nagbabago ang loob ng bahay-sambahan ng San Manuel. Darating po tayo mga kapatid. Next month na po yun, yung ating annual gift giving and annual mentoring and feeding program natin dyan sa San Miguel. So, kunting panahon na lamang. And, hindi natin maalis. Ayon sa pagkukwento nila Israel at saka yung magkapatid na Israel at saka Richard, talaga naman yung fellowshipping at saka yung encouragements. Talaga daw bakas sa mga mukha ng mga kapatiran na nasalanta ng baha, nasalanta ng bagyong si Uwan. Tuwang-tuwang mga kapatid, lalo't higit, hindi nila inaasahan talaga ang darating na tulong. At ang sabi ko nga, papasalamat tayo sa mga change agents na to. Nagpapasalamat tayo sa mga individuals na kagaya ng mga nabanggit na gumagawa ng difference sa lives ng ibang mga tao. Kakilala man natin o hindi, kasamahan man sa pananampalataya o hindi, provided that
inabot. Kaya nga lagi natin sinasabi Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Papasalamat tayo sa Panginoon sa mga individual na gumagawa ng mga ganito. Ito na nga. Sa dinami-dami ng mga kaparaanan natin ng paglilingkod, different ministries. Yung pong lingkod involved sa different ministries. Bagamat, isa tayong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Meron po tayong ginagawang mentoring and feeding program. Matagal na po ito. Nauna po tayo sa mga ganitong mga gawain. Yung annual gift giving and fellowship na inumpisan po ito ng aking pinsan at ng aking yumaong ama na nagsabi sa amin, ba't pa kayo hahanap ng malayo? Ba't pa kayo pupunta sa iba? Andi dito lang sa paligid ninyo. Kaya meron po tayong annual gift giving dyan sa San Miguel, San Manuel, Tarlac, sapagkat iyan po ang birthplace ni Jovi. At dyan po nakita ng aking ama na sabing, ba't pa kayo magbibigay kung saan-saan? Ba't di nyo gawing itong mga nasa paligid? Doon din nakita natin, nag-umpisa tayo yung Souls for Souls, yung tsinelas. Sapagkat lumaki po ako, na yung tsinelas ko talagang butas. Kaya nga, nung mga unang mga panahon na nagbigay tayo ng gift giving sa dakong yan, ang unang biro ko noon at unang bring me na palaro natin ay bring me tsinelas na butas. At ang daming mga batang nagdala ng tsinelas na butas. And then, sinunod natin, bring me yung mga tsinelas din na may mga tali. And so on and so forth. Tsinelas na pinagdugtong na lang or tsinelas na mayroong kawad, mayroong alambre. At nakakatuwa sapagkat nababalikan din ng inyong lingkod ang aking kabataan kung saan, kagaya ng nasabi ko, butas na tsinelas, sa Ilocano, pangis ang nagpadangay. Iba ang dahon ng isa, ibang kulay ng isa, or pinagdugtong mo, hinangin mo muna sa ilaw, tapos bago pagdugtongin ng mga yon, or lagyan mo ng alambre para mapakinabangan lang. So, ginawa po natin yan, Souls for Souls, or dinala po din po natin ang ministeryong ganito o paglilingkod na ganito kahit na nga po sa mga nasa Laguna. At kung naririnig ako ng mga kapatiran sa Laguna, siguro magsasabing, oo nga, Brad Ron, kailan ka babalik? Wala pa naman natatanggap ng mga requests. Okay. Rescue missions. Nako, sanggaan ba tayo nakakarating ng mga rescue missions noon? Noong nagkaroon ng lindol doon sa Tayasan, umakyat po tayo hanggang doon sa taas. At nagawan po natin ng mga kahit papaano nakapaghatid po tayo ng tulong kay Undoy. Nako, dito nag-umpisa lahat kay Yolanda, kay yung mga iba pang mga bagyo na talaga namang dumaan sa atin. Yung nabanggit na natin kanina, yung Negros earthquake. And even, nakarating po tayo ng Mindanao muli, doon sa ating birthplace, kung saan di ako kilala pala ng mga pinsan ko. Kasi sinasabi lagi, Brother Ronnie, ang kilala nila, sabi nga nung pinsan kong isa, hindi namin kilala si Brother Ronnie, ang kilala namin si Boyet. Kaya sabi ni Ivan, yan po si Boyet. Isang tao po yung Boyet at saka Brother Ronnie na sinasabi natin. El Niño Mission, doon sa Sultan Kudarat hanggang makarating ako doon sa aking birthplace, which is Kalanawi Dos. Di po ba? And a lot more. At higit sa lahat, yung daily po natin na nag-share tayo, araw-araw po tayong kumukuha ng mga tinatawag na markouts mula sa Starbucks at pinamimigay po natin. Magkaminsan naging daanan para nga makapag-usap sa mga bata o sa mga estudyanteng may pinagdadaanan, sa mga teachers and even sa staff na may mga pinagdadaanan. Sabi ko lagi, kapit tayo. Yun ang password. Hindi na kailangan, sir, may problema ako. Or, pastor, may problema ako. Ang password lamang po namin, kapit tayo. Ibig sabihin, mag-uusap tayo kasi may pinagdadaanan. At nagpapasalamat tayo si Starbucks na patuloy na naging bukas
para maging daanan at daluyan ng pagpapala at maging conduit ang inyong lingkod. Yun na nga lang, marami talaga ang nagtatanong at marami talaga ang hindi sang-ayon kung papaano natin ginagawa. Ang iba, nagsasabing ito daw ay waste of time. Kung ganito sana ang ginawa, pero bawat isa, mayroon po tayong kaparaanan ng paglilingkod. So may mga taong nagtatanong, sa tinagal-tagal mo sa pagbibigay, pagpapakain, sa tinagal-tagal mo sa gawaing ito, mentoring and feeding, yung pa-feeding na yan, may mga resulta na ba? At ang iba nagtatanong, ilan na ba ang nabautismuhan mo sa gawaing ito? Fruits of these ministries, ilan na ba? At lagi kong sinasabi, let God give the increase. At ang laging tanong ay, sino ba ang gumagastos sa likod nito? Sino pa nga ba? May mga nagtatanong, sino nagbibigay sa iyo ng gas? Sino nagbibigay sa iyo ng pambili ng plastic labo? And a lot of things. Bibili ng mga kagamitan para lang makakuha ng mga markouts. Ayaw maniwala ng karamihan na sabi ko talaga personal yan. Kung may mga gawain naman na pagbibigay, yung gift giving, galing po yan sa pamilya ko. Papasalamat ako na may bahay akong bukas palad. May mga anak akong handang magbigay at handang mag-share. Maliban doon, may mga personal po tayong mga kaibigan na nung gumagawa pa po tayo ng VBS, Vacation Bible School, or magkaminsan even doon sa ating gift giving, sasabihin nila, Manong, sama ako sa gawain mong yan. Manong, idagdag mo ito sa pambili ng regalo. And, marami nagtatanong, may mga churches ba sa Amerika na tumutulong sa iyo? Absolutely none. Wala po. Yung iba naman ay nagsasabing, meron bang mga kapatiran na tumutulong sa iyo? Ang sasabihin pa rin po natin ay wala po. Maliban sa mga personal friends na ilan sa kanila ay members ng church, pero may ilan din na hindi members ng church na nakita lamang yung ginagawa natin at gustong maging kabahagi sa gawain na ito. Kaya, naging kasama natin sa ministry ng feeding, mentoring. And ang ilan na nagtatanong, exclusive ba ito sa mga kaanib lang ng iglesia? Exclusive ba ito sa mga kaanib lang ng ganito particular? Sabi ko, hindi po talaga ako exclusivists. At kung titingnan natin yung bersikulo na binasa natin is, it is to do good to all men. Yun nga lang, may priority. Yun nga lang, especially, sinasabi niya, pero hindi siya exclusively. Magkaiba po yung especially, ano? Mayroon nga lang pagtatangi, pero hindi siya exclusive. Hindi niya sinabing exclusively to the members of the family of faith. Sino-sino nga ba ang mga tinutulungan natin? Hindi po kaanib. Marami pong hindi kaanib. At yung iba naman na maging masyadong exclusivist ay gusto nila na yun lang mga nasa loob. Ulitin po natin, ang bersikulo po natin sa Galatia, Kabanatang 6, talatang 9 at 10, sinasabi lang niya na do good unto all men. Para po sa lahat-lahat yan. Ngunit mayroong prioridad. Higit sa lahat, especially nang nangruna sa Bisaya, ay sa Ilocano, nang nangruna. Or sa Binisaya, ilabi na. May palabi-labi. May favoritism. At ito nga ay ang mga kapatiran, ang mga kaanib, ang mga kasama, yung mga kapamilya sa pananampalataya. Ang gawain na to, ang ministeryong ito, mga kapatid, na-reinforce po kahapon.
habang mayroon pong feeding and may gift giving tayo kahapon doon sa Lipa City, Batangas, doon sa kongregasyon ng Sampaguita. Binalikan lamang po natin dahil ginawa na natin ito nung nakaraang summer. Gumawa tayo doon sa kanila, pumunta tayo doon sa kanila. Bagamat nangako tayo na babalik, hindi natin inaasahan na ganito kadali sapagkat intended natin sana by December. So nauna na tayong pumunta doon. Ang pangalawang rason na pumunta tayo doon ay upang makita din ng kaklasiko na ito pinupuntahan ko at itong nakita natin kahapon. Yung Sampaguita experience namin kahapon, all the while hindi ko po talaga alam. Kaya pag kami nagtatanong, anong resulta ng mga trabaho mo, Ronnie? Anong fruits, anong harvest na naibigay nito sa'yo? Hindi po ako makapagsalita o hindi ko masabing ito, at ayaw ko magbuhat din ng bangko dahil hindi naman talaga ako ang naging daan para doon. Pero, habang kausap ko ang mga nandoon, bagamat familiar sila sa akin, yung mga mukha dahil nagkita na nga kami noong summer, nag-aapila ako sa kanila na sinasabi sa mga parents na to na kung mangyari lamang po, lolo, lola, grandmothers yung iba mga nanay, yung iba ay nandoon. Sabi ko, ipagkatiwalan nyo naman sana sa amin ang inyong mga anak at payagan nyo kami na makasama sila, na mahubog sila, at payagan nyo yung mga bata, mga anak, na dumalo naman sa gawain ng iglesia. Ang approach is, hindi ko sinasabing tuturuan namin sila, kundi laras, kasama po kayo, sama-sama po nating turuan ang mga kabataang ito. And to my amazement, when I said, let us train them together. You be part, we be partners. Ang sabi nila is that, Brother Ronnie, we were once recipients of your kindness. We were once recipients of this. Kaya nga, pangatlong generation na to. Ito na, sabi ng nanang lola, ang mga akpo ko na ngayon, naging recipient din kami noong una. Sabi nung isang nandoon, sabi niya, Brad Ron, grade 1 po ako noon, 7 years old po ako noong nagbigay kayo ng mga bags, nagbigay kayo at nagkaroon ng feeding at nagkaroon ng mentoring dito. Kaso nga lang, sa kabilang part, dahil nga tawag natin doon ay yung illegal settlers or itong mga, sa ibang termino, tawag natin, pasensya na lang po, squatters. Kaya mula doon sa dating place nila, nalipat sila. So, has been years, 35 years old na ito. Ang isa is 9-year-old. At sabi niya, Brad Ron, grade 3 po ako noon at maalala ko po ang ganito. So laking gulat namin nila Richard kasi naalala talaga din ni Richard. Naalala din ni Richard na for the longest time, hindi namin alam. Sabi nga nung isa, nung nanay, sabi niya, grandmother, alam mo, Brad Ronnie, mga apo ko na yan, yung iba dyan, mga apo ko na. Yung mga 7 years old noon at mga 9 years old, nagsasabi naman sa akin, nako, yung mga anak ko, Brad Ron, yung andi dito kanina. Yung iba nga lang, hindi nakabalik kasi nga ang traffic talaga kahapon papuntang Lipa. So what else? Laking gulat natin. Ito yung picture namin. Making the invisible visible. Laking gulat ko talaga. Kausap ko ang grandmother. Nagsasabing, mga apo ko na po ang mga yan, Brad Ron. So, laking gulat ko. And itong nakaitim at yung nakadilaw, ang sabi niya, 7 years old ako noon. 9 years old ako noon. Itong nakaitim, 7 years old ako noon. Recipient po ko. At kasama ko si Richard, itong dito na may salamin. Si Richard na kasama natin dati na isa sa mga young people ko doon sa Parañaque. Sabi niya, maalala ko, Brad, umakyat nga tayo doon. Ang sasakyan pa natin noon, Light Ace. Eh, nandyan si Ninya. Wala nga lang sa picture natin si Kuya Moses. At ito pa ang isa. Kaya, laging tuwa namin, ang mga ito ay kasama pala sila noong ilang taon na nakalipas. At ngayon, yung mga anak naman nila, ang ngayon ay tinuturuan at ngayon ay nahubog. At sila ay tapat na naglilingkod
sa Panginoon. Oh, God is good. Ito nasa gitna. Kapatid na to, sabi niya, Brad Ron, ang asawa ko po ay natuto. Galing po siya sa hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, kundi bagkos mas mataas ang pagtingin nila doon sa sugo, doon sa anghel ng silangan. Subalit, sa tulong po ni kapatid na Moises Gonzales, nakapag-aral siya at ngayon ay kahalili ni kapatid na Moses dito sa gawain sa dakong ito. Praise God for that. Ngayon may masasabi na ako, may fruit nga ba? Meron. May nabago bang buhay? Meron pala. Hindi ko alam, subalit ito ay pagpapatunay lang na mayroon palang ginagawa talaga ang Diyos sa mga mentoring, feeding, gift-giving, sa mga indirect na evangelism. Tawag natin dyan, indirect evangelism yan. At sila ang katuwang katulong. Kagaya makikita ninyo, inihahanda nila ang aming tanghalian na talaga namang nag-ihaw pa ng tilapia mga kapatiran na ito. Wala si kapatid na Moses dahil naunang umalis, may meeting daw siya kasama ang mga men ng Batangas. Kaya having said that, ito naman po ang mukha ng mga bata. At kita naman ninyo sa kanilang mga mukha ang tuwa, ang saya. And kagaya ng nangyari sa mga magulang nila, ang dalangin natin o sa mga lolo-lola nila, pagka sila naman na ang mga malalaki, patuloy ang ganito dahil minsan naranasan nila na mayroong feeding, mentoring program na nangyari sa kanila noong kabataan. Oh, padayon. Padayon, sagot sa mga nagtatanong kung may fruits. Sagot sa mga nagtatanong kung may nagbe-benefit. Sagot sa mga nagtatanong kung mayroong resulta. Isang kongregasyon ang nakatayo. Sagot sa mga nagtatanong kung may patutunguhan nga ba ang ministry na ganito, yung indirect ministry. At padayon ang sagot ko. Sagot sa mga pinanghihinaan ng loob sapagkat sa habang dumadami ang nagtatanong, nagsasabi at nagsasabing mas madali yung kaparaanan nila, andi dito ang kasagutan pala. Nagpapasalamat ako na mayroon palang kahihinatnan ang ganitong paglilingkod. Kaya tama si Apostol Pablo, huwag manawa, huwag mapagod. Dili unta kita pulan sa pagbuhat og maayo, kay wala ta mahibalo kinsa ug asa nimo abot, kinsay mahimong disipulo, alagad, o kinsay mahimong anak sa Dios tungod sa mga maayo natong buhat. Di tayo ko mauma nga agaramid tinasaya at kakabsat. Taditay ammo. Mabaling nga hangad tayo iti ag-harvests ngem ni Apo iti makaammo. Kaya nga tama yung appeal ni Apostol Pablo. Let us not grow weary or let us not grow tired of doing what is good. Because in due time, magkakaroon tayo ng harvests. Huwag tayo sanang manawa, huwag sanang mapagod, huwag sanang mapulan sa Binisaya. Maumay kasi yan sa Tagalog ang pulan eh. To do good to all men with specialization nga lang, especially so for those who are family in the faith. Kaya saganang akin, hanggat ginagamit ako ng dakilang Diyos, hanggat ginagamit ako ng Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala, maging channel of blessings. At nakikita ko naman sa mga younger generations, andyan yung mga anak ko, andyan ang mga pamangkin ko. Nako, si Shireen,
Ayan, si Ben, si Shena, and a lot more. Andyan sila Doi, sila Amor, sila Junjun. Magiging daluyan din ng pagpapala ang mga batang to. So habang tayo ay ginagamit ng Diyos na maging daluyan ng pagpapala at patuloy tayong binibigyan din ng access ng Starbucks, magiging madami pang ganito. Magkakaroon ng sharing at mga batang kagaya nito na tuwang-tuwa sa maliliit na nagagawa natin para sa kanila. Subalit gumagawa tayo ng napakalaking impact sa pagkatao nila. Kaya tama lang siguro, padayon. Padayon lang. At tama si Apostol Pablo nung sabihin niyang, I planted the seed, this seed of kindness, that I am planting also through this ministry. I planted the seed. Apollos watered the plant. But it was God who made the plant grow. The one who plants and the one who waters really do not matter. It is God who matters because He makes the plant grow. Hindi nga kailangang akuin yung honor na, ito, fruits ko yan. Those are fruits of my labor. Ito, akin to. Ito, ako nagbaptize nito. Hindi mahalaga yon. Anong mahalaga is that God is being glorified. So, adayon. Let God be God and let God to the increase. Gawin lang natin yung gawain natin. Ang trabaho ko, mag-plant ng seeds, gawain ng mga congregations to water the seed that has been planted. Let God be God. Kung sino man ang maging daan para ang mga batang ito ay magiging harvests or magiging fruits of our labors. Let God be God. Basta padayon lang tayo to do good to all men. Padayon lang. Padayon. Nakakatuwa. Ang dalangin ko, nanawa ang mga batang to habang pauwi sa kanilang tahanan na mayroong joy, may katuwaan, may kagalakan, may natutunan, at magsasabing, God is good to me. Natatawa ako kahapon, kinanta nila, mabait ang Diyos sa akin. Hindi ko alam kung anong song, basta ang akala ko ay God loves me or Jesus loves me. And then, nung dinidiretso nila at nung kalagitnaan, naalala ko, oo nga, this is the song na God is good to me, God is good to me. He lifts my hand and makes me stand. God is good to me. Tinagalog nila, ang Diyos mabait sa akin. Hawak niya ang kamay ko, ang Diyos mabait sa akin. Uuwi ang mga batang ito na hawak-hawak. Ang patutuong yan, mabait ang Diyos sa akin. At ang dalangin ko is that isa sa mga araw na to, sila naman ang maging daluyan ng pagpapala. Sila naman ang gagawa ng mga ginagawa ng inyong lingkod. To God be the glory. And again, ito po ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muling nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa akin sa broadcast na ito. Padayon lang, God is good.